Buksan mo yung fan. Okay, buksan mo ng init. Okay, good morning to all grade 10, 10A and 10B. So for this day, we're not going to have our live or pre-recorded discussion, but we're going to have your pre-recorded reviewer questionnaire. So ano nga ba yung magiging silbi po nito? It will serve as your long test, recitation, and together with also as your reviewer. So, ano mga magiging setup po nito, Sir Eds? All you need to do is to get your mappy notebook, or if you don't have your mappy notebook, just any kind of notebook that serve as your notes. So, pwede naman tong capital letters, or it's up to you kung small letters. Wala namang, hindi naman ako make sa direction, kasi nga reviewer lang naman to. So, meron tayong 3 parts na type of examination or questionnaire. The first one is a true or false, followed by the multiple choice or MCQ, and then the last one is the word pool. So, are you ready now? So, I'm giving you 1 minute to prepare your things. And your 1 minute starts now. Ang tagal pala na 1 minute to. Dapat mga 30 seconds lang. So, all you need to do is to write your name, the date today, and the title of our pre-discussion, which is the pre-recorded reviewer questionnaire. Number your paper from 1 to 50. Erasure means wrong. And kailangan, after matapos tong ating pre-recorded reviewer questionnaire, isasend nyo na po agad sa aking private message or sa messenger ko ang inyong mga sagot. So again, bago matapos ang klase natin sa music, para bukas or para ngayon, kinakailangan masend nyo na sa akin yung pinakasagot po ninyo, or else may invalid po siya, okay? So are you ready? So for the first part of our reviewer questionnaire is all about the true or false. All you need to do is to write true if the statement is correct and false if the statement is incorrect. So, are you ready now? So, okay, let's start now. So, for question number 1, Henry Mattis is the leader of Fabs. True or false? And for the number 2, Fabis meaning they use expressive color. And for number 3, expressionism is the art of style, emphasize of the innermost feelings. I'm giving you 1 minute to answer. And your 1 minute starts now. Last 30 seconds. 30 seconds rather. Wala ka makikita dyan. Hindi ko makita yung mukha ko. So if you're done, then make sure that you don't have any kinds of erasure because erasure means wrong. So how about number 4, 5, and 6? So let's have these questionnaires. So for number 4, Monet was considered to be the founder of Impressionism. True or false? In question number 5, Impressionism is a name that influenced from the painting of Claude Monet in 1874, namely Impression Sunrise. True or false? So in number 6, Claude Debussy is the father of modern school of composition. True or false? Your 1 minute starts now.
So, by the way, nandito po ako ngayon sa apartment ni Sir Tapas. So, shout out sa aking BFF na aking CT or dati ko naging teacher dati. Naging ano ko siya, critic teacher. Nung ST ako, siya ang aking critic teacher. Yan. Kung naging magaling akong teacher dahil po sa kanya yan, joke lang. Pero lahat po ng mga naging technique, yung mga behaviors, nanggaling talaga kay Sir Tapas. Share ko lang, nung naging ST niya ako, hindi niya ako pinapalabas ng room. Never na ako pinalabas ng room. So mamaya, i-discuss ko rin. So how about in number 7, 8, and 9? So let's have the number 7. Claude Monet is one of the most important and influential musician under of Impressionist music of 20th century. True or false? So how about in number 8? John Cage was the most famous and influential creator of chance music. True or false? And in number 9, Impressionism is the style of the art that attempts to capture the rapidly changing effects of light on object. True or false? So, your 1 minute starts now. So, yun na nga. Nung ST ako, dati ni Sir Tapas, hindi niya ako pinalabas ng room. Ang pinagagawa lang sa akin lagi, mag-check ng note ng libro. ng libro ng grade 9, saka ng grade 10. Kasi ayaw nga niyang machismis ako. Tapos, ayaw rin niya machismis siya. Kasi nga, kung ano yung naging chismis ko, kasi raan ni Sir Tapas. Pero, never ako nagkaroon ng doubt kay Sir Tapas kasi never na ako iniwan. Sa ere. Kaya ito na guidance kami. Charot. Yan. O si Sir Tapas, mas siya, mahigpit siya kapag sa klase. Pero pinasama niyo siya ng labas ng school. Nako, sabi ko sa inyo. Akala hindi siya teacher. So, last 10 seconds. And so, be ready for the number 10, 11, and 12. So, here are the following questions. For the number 10, art movement is a fashion or style of art with a certain common philosophy or purpose. True or false? So, how about in number 11? Chance music is a combination of external sounds that cannot be duplicated as each happens by chance. And for number 12, breakfast is the most important meal within the entire day. True or false? Your 1 minute starts now. So, ito na nangyari. Nung ST niya ako, parang lahat ata ng ST, bukod sa akin, nasa kantin. Tapos, ako, pagkas ako kumain, bumabalik na agad ako ng room. Kasi nga, ayaw na niya na late. Kaya, never ako na late sa kanya. Promise yun. Tapos, umagang-umaga, sabi niya sa akin. First day, ito yung siste. Tanito, kinakailangan, Sir Eds, before 7 o'clock, nakalapag na yung lesson plan mo sa table ko. Sakat sa ulo. Sabi ko sa loob ko. Kasi nga, ang dami nun. Grade 9 saka grade 10 ata yung hinawakan ko dati. If I'm not mistaken. Tapos yun, tanito, good thing, hindi siya katulad ng ibang teacher na city. Kasi kung mapapansin mo dati yung lesson plan ko, wala siyang ganong pulang ballpen. Pero sa ibang city, like for example, kay Sir James, iba kong ka-batchmate, naku, parang naglalawa ng kulay pula. Kaya tuwan-tuwa ako sa Tapas. Tapos, lagi niya ako pinapaalalahanan na okay, tanito, wag kang basta-basta makikipagbarkada sa mga estudyante, and wag kang kukuha ng picture nakasama yung mga estudyante kasi bawal pa yan. At tanito, try mong experience na teacher ka na, hindi ka lang basta ST, you're already a teacher. So, yun yung mga paliwanag niya sa akin. So, mamaya papaliwanag ko rin yun. I-share ko lang yung mga experience ko dati kay Sir Tapas. Kasi nga, kung di dahil kay Sir Tapas, wala ako ngayon sa LCC. Hindi nyo magiging teacher. Hindi ko makukuha yung mga awards and honors ko dahil kung wala sa Sir Tapas. Dahil sa kanya talaga lahat yun. Kaya, super thankful ako. At salamat din sa Pizza Hut.
Sponsor yon nung nagpakain ako nun. Charot. Hindi talaga ako nagpakain nun. Si Ellen Gorgonio yun. Kasama si Miss Banjola. So, let's have this number 13, 14, and 15. So, for the number 15, modern art is the period when artists gain confidence in their perception of their surroundings. True or false? So number 14, the Impressionism music style was found during the 19th century to 20th century in England. True or false? So how about in number 15? In painting, it refers to formless collection of finely colored patches. It is called Impressionism music. True or false? So your 1 minute starts now. So yun na nga, habang nag-EST ako noon, nagkakaroon ng maraming issues. Di sa amin na ganyan-ganyan yan. Mayroong ST na kabashmate ko na inilabas. Yung mga estudyante, pinunta na McDo. Hindi ko na papangalanan yun. Siyempre, hindi nyo na siya abutan eh. Tapos yung time na yun, sinabi na ako ni Sir Tapas na ayaw daw niya na i-issue siya nang dahil sa ibang tao. Kung gusto daw na ma-issue, sa pangalan mismo niya. Charot! So, ganon. Di nahihirapan ako nung part na yun kasi nga sa lahat ng ST, ako yung hindi nakakapag-jamming. Right after ng class or ng recess or ng lunch kasi nga hindi niya ako pinapayagan na makihalubilo sa ibang mga ST. Pero thankful ako noon kasi nakaya kong tumayo sa sarili kong paa. Oh, promise. Tapos, ewan ko ba, pinagturo pa niya ako ng math. Ito pinakaya ko sa lahat, yung math. Pero pinagturo niya ako ng 1 day ng math. Mamaya kikwento ko siya, wait lang. So, yun na nga. So, you're only 10 seconds left, or 10 seconds left. Tinuruan niya ako ng math. Tapos ko po, grade 9 pa lang yung math na yun. Pero tapos ko, bobo ko sa math, promise. Multiplication table nga, hindi ko makabisado hanggang ngayon eh. So, ito na nga. Let's have this second type of reviewer questionnaire. So, for this time, you're going to have a multiple choice question. So, all you need to do is to write the correct answer. Diba? It's up to you if you're going to write it in capital letters or in small letters. So, for number 16, what is the name of the composer under the Chance Music and known for his composition for 33? Letter A, John Cage. Letter B, Claude Debussy. Or letter C, Maurice Ravel. So, ito na nga nangyari. Nung first day namin na nagkaroon ng screening, ang sabi sa amin ni Ma'am Girlie, you're not going to teach any subjects under your OJT days. So, all you need to do is to teach your specialization, which is MAPE, nung time ko. Tapos, nagulat ako, sinabi na ako na Sir Tapas, ewan ko kung challenge na ako yun. Sir Ed, you're going to teach math. Tapos ko po, yung oras ko parang tumigil. Pasok yung blob ko, math? Hindi nga ako, lagi nga ako nagkakating ng math. Nagbabakod pa ako ng pag-math namin. Nagbabalibol ako lagi. Tapos sinabi sa akin na, you're going to teach math. Pero sinabi naman sa akin na lower grades or lower section. Sabi ko, sinabi sa amin ni Dr. Saavedra, yung principal, na na hindi, kailangan, hindi ka pwede sumagot ng hindi. Sumagot ka lagi ng oo. Sabi ko kasi tapos, sige po, kaya ko po yan. Ganun-ganun pa ako nun. Pero, tutor mo ako after ng class mo. Kasi nga wala akong alam talaga sa math. Promise, never ako nagkaroon ng math, ng alam sa math. Ultimo yung mga sign na negative times negative, nahihirapan pa ako niyan, promise. Hindi ko pa nga kabisado yung multiplication table, di ba? So, here's your question number 17. Try natin muna pa. Sumagot muna kayo bago ako chumismis.
Number 17, here's your question. So, this is a kind of art movement that express intense subjective emotion. What kind of art movement it is? Letter A, Impressionism art. Letter B, Expressionism art. Or letter C, Cubism art. Your 1 minute starts now. So, yun na nga. Syempre, hindi ko talaga close sa Sir Tapas noon. May background pa yun. Basta may background pa kami ni Sir Tapas. Kikwento ko mamaya. Ang sistema noon, nito, sabi niya, sige sir, tuturuan kita ng math. Kasi nga, wala talaga ako alam sa math. Promise, cross my heart, wala akong ganong alam sa math. So, habang nagle-lesson siya, during that day, for example, Monday ngayon, nagturo siya ng math. So, masagot ako, habang nagtuturo siya, ito system, mali pa yung sagot ko, nakakaloka. Yung mga grade din dati noon, tama yung sagot, so ako mali. College na ako, mali pa ang sagot ko, di ba? So, bobo ko taga sa math, di ba? Ito nangyari. Sabi ko sa kanya, Sir Tapas, magtuturo ako ng math, pero kinakailangan, itutur mo ako. Ito si Stet, tinutur niya ako, one-on-one kami, after ng class. May tinanong sa akin, parang 2, beta power of 2 ata yun. And hindi ko lang alam yung beta power of 2. Ano siya eh? Square root ata yung topic yung keme-keme nun. What is a square root of keme? May binigay sa akin ganung number, 81 ata. Oh, yung radicals. Ay, Diyos ko, radicals. Ang alam ko lang doon, yung may duldok. Ending, Diyos ko, tinanong niya ako nung number. Basta may number sa tinanong sa akin. Diyos ko, hindi ko talaga alam yung sagot. Hula ako ng hula. Sabi na, Sir Eds, ano yung radicals ng keme ng ganito? Hindi ko, Sir Tapo, hindi ko talaga alam. Tapos, nung binigay niya sa akin yung tamang sagot, okay, ganito pala to. Kasi nung nung history ko nun, elementary ako, saka high school, never akong pumapasok ng math. Kasi nga lagi ako may training. Training sa math. Charot. Training sa mga sports. Kasi nga, di ba, athlete si Sir Eds. Hindi ka sabi ni Sir Tapas, nakapokus siya dati sa pag-aaral talaga. Sir Tapas, di ba, cum laude ng college? Math major pa. Diyos ko po. So, mamaya na yan. So, number 18, following are the forms of Cubism art, except what? Letter A, analytical cubism. Letter B, sphere cubism. Or letter C, synthetic cubism. So, your 1 minute starts now. So, ito na nga. Si Sir Tapas kasi graduate siya with flying honors. Tapos cum laude lang naman. Anong major niya? Math. Tapos ko po. Kaya pag may mga math question na regarding sa iba na hindi ko alam, tinatanong sa kanya kasi bobo talaga ako. Ito na nga. Tinuruan niya ako about sa radicals noon. Diyos ko po, alam nyo ba, ito si Ste, yung lower section dati is parang per section. Alam nyo kung bakit? Sa bawat section nila, meron 2 tao na nakitali-talino sa math. Kapag nagkamali ako ng discussion, isang paliwanag ko lang, maiiba yung solution. Diyos ko po, buti na lang talaga, binigyan niya ako ng example. Ito yung stick ko. Siyempre, si Bakala, kunyari, marunong. At bobo naman talaga sa math. Parang pangit ng word ko, Bakala tuloy. Si Sir Ed, di ba? Bobo sa math. Ang ginawa ko, yung mga binigyan ng example nung umaga hanggang sa matapos yung hapon about sa math, kinopya ko. Pero binago ko lang yung mga number. Like, for example, kung even numbers yung ginamit niya, magdadagdag ako ng 2 or ng 4. Kapag odd numbers naman, magdadagdag ako ng 1 or 3. Ba't ako mahirapan mag-solve? And ito na yung pinaka-state. On the spot na. Punta na ako sa lower section. Sabi sa inyo, yung lower section yun, time nyo ngayon. Lower section dati, parang first section. Promise yun. Kasi napaka-talino talaga ng mga estudyante. Nung time ko pa ng ST. So, ito na yung nangyari. Nag-discuss ako noon. Bawal mag-Tagalog. Kasi nga math nga, diba? Bawal, di mo naman pwedeng Tagalogin yung square root ng 81. Pwede ba yun? Ano yung square ng Tagalog nun? Hindi ko alam. Bawal ako mag-Tagalog. Si Sir Eds nyo, super English na kinabisado ko yun. Kinabukasan, ito na nga, number 19 muna tayo. Wait lang. Pause muna natin, okay? So, yun na nga. Tinuruan ako na ng math, di ba? Punta ako na sa section ng ano yun eh. Last 2 section na lower section talaga siya lahat. Pero wag ka. Ito ang siste. Bawat section na yung matalino. Kung kilala nyo si Chomanono, yan yung, di ba, may lahi na estudyante. Ito nito,
matalino yun sa math. Pero may mas matalino pa doon, si Aison, na napunta ng Class J. Diyos ko po, ito si Ste. Ang Sir Eds nyo na walang alam sa math, ang turo ng math. English, isa-isa example. Mabuti na lang talaga, yung mga example ko, pinag-aralan ko. Kasi nga, add sa even numbers. Nagdadagdag ako ng mga numbers. Asan talaga hindi ako nagpapalit ng ibang example. Kung baga, ano yung example ni Sir Tapas? Dinadagdagan ko lang talaga siya. Depende sa number. So, ito na. Diyos ko po, nahabang during my discussion in math, naloka ako. May nagtatanong ng mga estudyante. Siguro din naintindihan. Pero, buti na lang ka mo. Baka lang ang teacher nyo magaling mangeme. So, punta naman sa number 19. So, number 19, the question is, blank is the most important meal within the entire day. So, what is your answer? Letter A, breakfast. Letter B, lunch. Or letter C, dinner. So, ito na nga. Di may natanong sa akin na estudyante. Buti na lang ka mo talaga yung estudyanteng yun. Yung tinanong niya, alam ko na pag-aralan ko kasi talagang ni-research ko pa talaga siya kasi ayoko mapahiya. Siyempre, bukod sa city ko, ayoko mapahiya kasi sa Tapas, diba? Ayoko na mapahiya sa mga estudyante na ako yung magiging tayo ito magtuturo sa kanya ng math. Sabi, alam, bobo naman ito. Dapat pag teacher, alam mo lahat talat, diba? So, yun na. Puti lang ka mo talaga. Yung question niya is na practice ko nung kinagabihan nung nagtuturo nung inaaral ko siya. As in yung MAPE major ko, hindi ko siya inaral. Ang inaral ko yung math. Ewan ko pa sa tapos, anong trip nyo sa akin araw na yun. Kasi yun na nga. Yung tanong talaga niya, nasagot ko siya ng tama. Tapos, syempre, kapag teacher ka kasi kailangan na marunong ka mag-segue. Syempre, gato. O, paano naging tama yung sagot ko? Explain your answer. Di binalik ko sa estudyante yung tanong. Buti ka mo yung estudyante, marunong din pala mag-explain. Kaya anong time na yun, super tuwa. Parang, I love math, pero one day lang. So, yun na, okay na. So, let's have the number 20. So, number 20 question is this. Eating too much of blank may cause your high blood. It may increase your blood sugar and heart disease. Letter A, fruits. Letter B, vegetables. Or letter C, calories. So, ito na nga. Nag-explain yung bata kung paano naging sagot. So, yung in-explain niya is na aral ko na siya. Kumbaga, may sagot na ako. Yun nga lang, yung numbers yung nagkakaiba. Like, for example, the negative 2 is equals to keme, ganon. Eh, hindi ko na makasalam talaga yung mga ganon. About sa radicals. Promise, bobo ko sa math, tunok tangin sa math. Di na nangyari. Buti ka mo talaga. Yung tanong niya is add number. Kaya napag-aralan ko. Di ito na nangyari. Hiningan ako ngayon ng panibagong example ng estudyante. Si Sir Tapas, naksimangot sa akin. Hindi ko alam kung naka-poker face talaga siya o ano nung umiti nung time na yun. Sa likod na siya nun eh. Ano pa lang ako nun? ST pa lang ako nun. Sabi, Sir Eds, can you have another example? Sabi ng isang estudyante nung second to the last question. Sa loob-loob ko, visit talaga. Ay, ito nga yung sa lahat magbibigay ng another example. Buti yung another example niya is nagbigay si Sir Tapas ng 2 uri ng example. So, ang ginawa ko, pinatay ko lang yung number. Tapos, nung time na yun, nung sabi niya, na-explain na. Sabi ko, so, okay, how are we going to explain this question or ano ba tawag sa number pag radicals? Basta ganon. Tinawag ko syempre pinakamatalino para playing safe ako, which is si Aison. Ito si Ste. Sabi ng mga estudyante, math major daw ba ako? Sabi nila, bakit? Kasi sir, ganito, bukod kay Sir Tapas, ikaw yung isa sa mga teacher na nakapag-explain sa amin ng maayos about sa radicals. Sa blog ko, napakamura ako nun basta sabi ko, blank. Busy talaga. Paano maayos yung pagkakaturo? Kaya ineme ko nga lang kayo. Sa blog ko nun, katuwan-tawa ako nun kasi sabi ko, okay, hindi lang pala ako pang MAPE major. Kung kaya ko naman palang aralin yung ibang subject, kaya ko naman pala talaga. So, ito na si Ste. Number 21 tayo. Your question number 21 is this. Blank crowning achievement was working in the chapel of the Rosary. So, sino nga ba pinapatukoy when it comes to number 21? Letter A, Claude Monet. Letter B, Henry Matisse. Or letter C, Pablo Picasso. So, ito na yung nagsiste. Punta na ako ngayon sa kabilang section, which is the last section talaga. As in talaga, dito talaga, ang dami talaga mga lalaki. Tapos,
Pero wag ka, yung mga lalaki rito matalino sa math. Kaya medyo close ko sila. Sila Sala, yung pinsan mo Lasala. Oo, si Raisa, di ba may pinsan kang Lasala? Yun, medyo matalino sa math yun, kaya medyo close kami nun. Yung time nila yun, nung SD ako. Asan talaga super bobo talaga. Kung ano lang yung diniscuss ko nung sa... Oh, wait lang Ano lang ako, babahingi lang ako. Kung ano yung diniscuss ko kay Chumanono, sa section ng Chumanono, is diniscuss ko rin sa kanila. Good thing is that, wala silang ganong question, pero pagdating nung, halimbawa, magpapakwestiyon tapas, sabi ko sa inyo, ang taas ng score nila, na nakakatawa, kasi ako yung nag-check. Tapos Sir Tapas, taga-record. Mag-check ako, mag-record ako, pero si Sir Tapas, nag-double check. Kaya sabi ko talaga, nung pinaka-first day na yun, parang sarap magturo ng math, kung alam ko lang talaga yung pinaka-process. Ito ang siste, umiikot ang principal. So, let's have this number 22. Blank is the absence of key in the musical staff. Letter A, tonality. Letter B, musical staff. Or letter C, musical notes. Hindi ko napansin na sa section nung Tito atong pinsan, ni Lasala, is umiikot na pala si principal. Hindi ko napansin kasi sobrang tuwa-tuwa ako nun Pero yung time na yon, activity nila yon. They are going to answer the following pages in math. Hindi na gets, parang nakalimutan ng mga section nila. Section ng Isabel, kay Miss Cadiz dati yun Yung pinaka-process kung paano input. Si Sir, Flora, di pala Isabel, Flora pala. Sir Tapas, hinayaan na ako noon. Parang proud ko, para sa sarili ko, iniwan ako ng city ko. Proud ako, iniwan ako ng city ko kasi hindi na ako kailangan bantayan. Kasi during our time in student-teacher, ST namin, kapag hindi ka iniwanan ng teacher mo, mahina ka. Ang bakla, iniwanan ng city ni Sir Tapas, pupunta ng ibang section, nakapagchismisan. Ito ang siste. Wait lang. So, number 23 muna tayo. Blank was one of the founders of the Bridge, a key group leading a foundation of expressionism. Letter A, Kirchner. Letter B, Monet. Or letter C, Matisse. Ito si Ste. Pumunta siya ng ibang section, ng ibang room, pero katapat lang ng section ng Isabel. Kung baga yung section ng SMI, kasi katapat naman ng section ni Sir Raymart, ng Margaret. So, ganoon yung sistema. Super chika-chika siya, iniwanan niya ako sa Isabel, na yung pala umikot pa. Ay, ng Flora. Sabi ako ng Isabel. Ng Flora. Tapos, umikot pala si Sir sa Avedra nun. Tapos, pinatawag kami nung kinabuka. Parang hapon ata nun, right after na class. Pinatawag kami, sabi bakit may mga nagtuturo na na hindi naman nila major subject? Siyempre, hindi ko naman alam na ako pala yung pinapatukoy nun. Tapos, sabi lang na, like for example, MAPE. Yan, si Sir Edsel, pinagturo ng math. Siyempre, hindi ko naman pwede ilaglag si Sir Tapas kasi nga, pinoprotektahan niya ako. Pero sa loob ko noon, nakikipag-chismisan lang siya sa kabilang section. Sa tapat ng section lang namin. Charot. Yun, di ang sistema noon. Pinatawag kami sa office. Tapos, siyempre, yung back comment ko kay Dr. Sabel. Hindi, sir. In-insist ko po na magturo ng math. And during that time, alam ko po kung paano po i-discuss yung explanation or yung formula. Ang ginawa ko lang po talaga is yung binalikan ko lang po talaga yung formula ng mga bata. Pero hindi ko po talaga tinuro yun. Ito nakakatawa sa principal. Kaya kay Ma'am Girlie, sabi sa akin, uy, napaka-versatile or versatile ni Sir Eds. Pwede siya magturo ng math. Sa love po talaga, shit. Parang guturo naman. Hindi ko naman alam talaga yun. Pero kaya sabi ko talaga nyo, super thankful ako kay Sir Tapas nung tinuruan niya ako ng math. Hanggang doon lang. Kasi di ko na alam yung ibang topic niya. Ano yun? About quadratic forms ata yun? Tama ba, Sir Taps? Quadratic forms na yun? Hindi, afternoon. Sige, ito. Nandito ako sa bahay ni Sir Taps, sa apartment Geometry, yung iba't ibang yung iba't ibang mga shapes ng mga rectangle ata. Quadrilateral. O yung quadrilaterals. Ewan ko, naturo sa inyo na ma-teacher nyo yun. Hala, sino pa lang? Teacher niya si Miss Jessica dati. Ewan ko naturo yun. Basta quadrilaterals. Tapos kung tinuro na Sir Tapas yun, wala akong idea.
So, let's have this number 24. Bakala, 30 minutes na ako. Wala pa ako sa kalahati. Chance or black? Black is Latin alea or game of dice. Letter A, chance music. Letter B, aleatory music. Or letter C, expressionistic music. So, ito na sistema. Nahirapan ako noon, promise. Pero, ang daming issue nung time namin. Buti na lang kamo talaga. Ito tapas talaga. Binigyan niya ako ng time na reflection, sarili ko. Kung baga sa values, di ba may reflection? Sabi sa akin, Sir Tapas, kung lalabas ka ng room, ikaw bahala kung masismiss ka. Kasi nga, hindi niya sa akin directly sila sabi na meron palang issue regarding sa mga classmate ko. Like for example, sa mga kay Ellen Gorgonio, kay Kay Bakla? Kay Hernan Cruz. Marami na palang issue. Ang baklang teacher nyo ng mapping ngayon, playing safe. Kasi nga, yung teacher ko na, yung city ko, which is si Sir Tapas, inahalaga na pala niya ako nun. Kaya, sobrang tawa ko nun. Pero bago yun, galit ako sa kanya. Mamaya bakit ako nagagalit sa kanya? Malalaman nyo mamaya. Number 25 muna tayo. Okay? So again, no erasure. So number 25, eating more fruits, vegetables, and cereals helps your body to gain blank. Vitamins and high fibers to reduce inflammation and disease and decrease disease risk. So letter A, low fat. B, antioxidant. Letter C, vitamin C. So, ito sistema. Bago ako maging ST, ni Sir Tapas, Sir Tapas naman, SA. When we say SA, siya yung nagbabantay sa school. Wait lang. Hisip pala ako. Cyrus ako. Nung time na yon, nakakaloka. Super inaway ko talaga yung teacher sa math ngayong year. For what reason? Kasi, nung time na college ako, trainer ako ng volleyball. Elementary pa yon. Tapos, hindi niya kami pinapasok sa third campus. Nakakaloka talaga. Tapos, sinumpa ko talaga siya. Minurumuro ko pa siya. Bawal pa na murahin. Sabi ko, black. Sabi ko, pag may nagsakat sa mga elementary player ko, ikaw bahala. Ikaw makipag-usap sa mga parents. Okay. Ikaw na bahala sa mga parents. Tapos, after nung si Semprisa, ng laro ng si Semprisa, volleyball, basketball, lahat ng laro ng Semprisa, binigay yung hindi niya kami pinapasok. Kumbaga yung third campus, ginagawa pa nun. Kumbaga yung third campus, event area, kung saan kakain lahat ng mga athletes. Pero nung time namin na yun hindi kami nagutom. Promise. Thankful din kami kay Sir Magpantay yung namatay. Rest in peace kasi hindi niya kami pinabayaan. Lahat ng mga players pinakain talaga niya. Yun nga lang kasi nagkaroon ng problema kung paano magkakaroon kung saan kakain. Akala namin kasi sa Sibas, yun pala sa third campus. So let's have this question number 26. Blank was a second branch of artistic movement in Cubism. It was more colorful. Letter A, analytical cubism. Letter B, passé cubism. Or letter C, synthetic cubism. Your 1 minute starts now. So, ito yung nangyari. Tira namin pupunta ng Sibas. Yung Sibas ngayon siya yung bantay, siya yung SA. Hindi pa ako ST noon sa kanya. Sabi talaga nyo, hindi pwede pumasok dito. Sabi ni Sir Lawing ko, sabi ni Madam, may sinabi siya ng gano'n na doon sa third campus, umaambon. Literal umaambon talaga. As in talagang kinabukas, during that time, laro na namin. So, minurumuro ko talaga siya. As in talagang lahat ng mura ata, binanggit ko sa kanya. Balik kami ng third campus. Never talaga nga pinapasok. Grabe. Kung na-experience ko siyang SA dati, naku, talagang masabi talagang I love LCC kasi bawal pumasok kapag hindi ko na complete uniform, kulang ID. Dito na nga, hindi kami pinapasok ng Sibas, punta kami ng third campus. Gigil-gigil ako kasi nga umaambon, kasi nga baka magkasakit yung mga elementary student. So let's have this question number 27. Blank instead of illusions of the third dimension of
On a canvas, cubism steps up in interchange of planes and dramatic conflict of patterns, lines, and textures. Letter A, analytical cubism. Letter B, facade cubism. Synthetic, or letter C, synthetic cubism. Your 1 minute starts now. So, ito nangyari. Punta kami ng third campus. Kumbaga, lahat ng masakit na salita, sinabi ko kay Sir Tapas. Pero parang nakatalikod ata ako nun. Hindi ko lang alam. Sir Tapas, narinig mo ako nun dati? Hindi na, again, dito ako sa bahay ni Sir Tapas. Hindi daw niya narinig yun. So, parang nakatalikod ako nun. Pero talagang lahat ng mga masakit na salita, sinabi ko sa kanya. Tapos, yung bigayo ng mga city, kasi hindi magiging handle sa amin ng mga ST. Tapos ko binigay sa Sir Tapas, nanlubo talaga ako nun. Wala akong mukhang may harap sa kanya. Kasi nga, syempre, inaway ko siya during his SA time. Kasama ni Miss Jessica. Okay. Pero, promise, lahat ng mga achievements nung in-campus and out-campus ako dahil kay Sir Tapas. For what reason, ipapaliwanag ko from this number 28. Question number 28 is, what is the other term for tone color in music? Letter A, timbre. Letter B, timbre. Letter C, pitch. So, you're going to choose from the 3 choices. Ito na nga. Nung in-campus ako, not knowing hindi ko siya ini-aim during that time. Kasi, during that time, si Papa, maging emotional naman tayo. Emotional. Si Papa kasi sinugod sa East Avenue. During ng ST days ko, alam niyo naman, di ba, yung mga ST days. Si Papa kasi napunta ng East Avenue. Nung naiiyak ako, naalala ko kasi, nung ST days ko, never ako pumunta ng East Avenue. And never nalaman ni Sir Tapas na si Papa na-stroke. Ito ang sistema. Sabi ko, hindi ako pupunta ng East Avenue kapag wala akong mapagmamalaki kay Papa. Talagang lahat ng mga materials ko na gagamitin ko sa MAPE is pinaghahandaan ko talaga. Natutulog ako 4 a.m. na. Hindi alam Sir Tapas yun. Never ako nag-open sa ibang teachers. Nalaman lang ata ni Sir Tapas sa best friend ko, kay Sir James. So, let's have this number 29. So, blank is the quality of the sound of human voice or a particular instrument, particularly in comparison to other voices or instruments. Letter A, timbre. Letter B, timbre. Letter C, pitch. So, ito nangyari. Tama ba din siya, Taps? Never mo nalaman. Nung during SD days ko, ha? Ayun yung sana. Hindi niya alam. Nalaman lang ata niya during nung pinaka-final demo namin. Ito yung demonstration ng manonood si Ma'am Noemi, yung principal, si Ma'am Girlie, ganyan. Never kong pinakalam sa kanya na may problema sa bahay. Kasi nga, ayoko naman na kawaan niya ako. Sabi sa sarili ko na, kaya ko naman. Kaya kong ituro lahat kung pagbibigyan ko ng chance na matuto. Itong siste. Ang topic namin noon is all about arts. Comics. Diyos ko, comics talaga. Sabi ko talaga. Comics which is topic ng grade 10 ngayon. Madali lang siya kung naaral siya. Yun nga lang, during that time, hindi ko alam na ako na pala yung i-observe ni Ma'am Girlie. Kasi during that time, umiikot si Ma'am Girlie. And, for God's sakes, ito talaga yung gusto ko talaga Sir Tapas. Never niya akong discuss ng pure Tagalog. Sabi niya, if you're going to teach the students or your students, you're going to have a Taglish. English for the questionnaires and Tagalog for the explanation. So, let's have this number 30. Blank uses uses superior brushwork including large strokes. Letter A, Impressionism art. Letter B, Expressionism art. Or letter C, Cubism art. Nung
inobserve ako ni Miss Girly, never ako naghanda ng spill or yung masasabihin ko. Pero, yung mga, tawag sa ganito, yung sa mga blackboard, sa visual aids ko, always prepared. Doon ako laging bumabawi. So, ito ng siste. Nakita si Sir Tapas, ni Ma'am Girly. Sabi ni Ma'am Girly, okay, yung ST mo ang i-observe ko ngayon. Tapos po, sabi ko talaga sa inyo, hindi ko siya inaral. Hindi ko siya inaral from evening. Inaral ko siya nung nalaman ko na ako yung observe ni Ma'am Girly. Dito na. Ang bakla ng teacher, super English talaga. Kasi nga daw, bawal mag-Tagalog. Kasi nga, medium of teaching in MAPE is English. So, let's have this number 31. Blank is a kind of artist in Dadaism. Letter A, Dada. Letter B, Dadais. Or letter C, Dadaism. So, ito na. Sir Tapas, 2 hours na yun, wala sa room. Umalis ng room. Ewan ko kung bakit siya umalis ng room noon. Sabi ko talaga, yung city ko na wala. Paano ko mag-discuss? Good thing is that, I know the flow of my lesson plan together with my lesson. Syempre, lang yun eh. Comics na naman. Alam ko naman yung mga preparations. Alam nyo ba? Yung pinakamagandang sinabi sa akin ni Ma'am Girly. And thanks to Sir Tapas. Sabi talaga sa akin ni Ma'am Girly. From 1 to 10, if I'm going to rate you 8. For what reason? First, you're trying to speak in English. I don't have any moment that I heard you speak in Tagalog. Which is, talagang pinarakas sa akin Sir Tapas. Pinarakas talaga na ako. Sabi na, huwag ka magka-Tagalog kapag may mag-observe. Si Ma'am Girly, alam niyo naman yun, di ba? Stricta yun. Okay na yun. Tapos, another one is that, ito yung pinaka-negative na comment na sa akin. Sabi ni Ma'am Girly, Sir, parang may mali kang grammar. Ang sinabi ko kasi, pass the box of music ata yun, o box of art, to the back. Diba? From the word to the back, mali talaga. Kasi nga naman, hindi ko naman siya inaral. Hindi ko siya inaral lang. As in, English ko lahat nun. Nung English ko nung that time, on the spot talaga. Pero, kinorek ko yung sarili ko. Sabi ko, at the back. Pero, syempre, sinulat na ni Ma'am Girly yung mali ko. Sabi na, ang sinabi mo, Sir Eds, nung una pa lang, is to the back. Sabi na, at the back. So, let's have this number 32. Blank is to make fun of the art of the past. Letter A, Dadaism. Letter B, Cubism. Letter C, surrealism. So, yun na nga. So, yung nirita ko ni Ma'am Girly, hindi ko alam talaga, kasi talagang wala talaga si Sir Tapas noon. Hindi ko alam kung ayaw magpakita ni Sir Tapas during yung observation. Kasi nga baka ma-irritate lang ako. Pero hindi niya alam na kapag nakikita ko siya, nagkakaroon ako ng engagement together with the lesson. Kasi talagang pag nakikita ko si Sir Tapas, parang gusto ko ipakita sa kanya na hindi lang ako pang ganitong subject. Kasi nga, di ba, BFF kami nung college ako. Kasi inaaway ko siya. So, let's have this number 33. Blank, he is the leader of the organization. Letter A, Tristan Chara. Letter B, Maurice Rabel. Or letter C, Richard Huelsenbeck. So, ito na nga. Yung nirate niya ako ni Ma'am Girly from 1 to 10, as in talagang yung number 8, nung time ko parang na-depress ako kasi bakit 8? Ginawa ko naman lahat. Pero yung pinaliwanag sa akin ni Ma'am Girly noon, sabi niya, Sir Edsel. Kasi nung time na yun, hindi pa nila alam na ayoko magpatawag ng Sir Edsel. Sabi niya, in all my observations during your student teacher or ST, ikaw yung kinakitaan ko ng maganda. Aside from the other majors. Kasi yung time namin, merong may MAPE, may PE, may Filipino, may AP, ganyan. Tapos during yung time ko talaga, ako doon yung pinakamataas na. Sabi nga ni Ma'am Girly, kung kukuha daw siya ng teacher na magiging teacher from the OJT, ako di kukuhain niya. Tapos, bilang pumasok si Sir Tapas nyo, nakakairita. So, let's have this.
For this number 34 up to 35, let's have this full word. So all you need to do is to look out for the correct answer for each questions. So para na siya maghanap lang kayo ng tamang sagot. So So for number 34, blank is the activity that requires physical action and skills. So harapin nyo sa loob ng scroll paper na yan. So number 35, it is the way to know the rights of consumer that includes expiration date and directions. Number 36, it is a style of art from the unconscious world of dream for ideas where time has no meaning like nightmare. Number 36, blank is a style where paint is dribbled, spilled, or splashed on the canvas. Number 38, it is a style that involves partners or two players to win the games. Number 39, it is a style of sports wherein only one player is needed to compete against another player. And last number, for number 40, it is an activity in which group individuals on the same team compete against the group of individuals in order to win the game. So, for this time, I'm giving you 5 minutes to answer the following question from number 34 to number 40. So, yun na nga, binigyan niya ako ng rate ng 8 to 10. Sabi ni Ma'am Girlie talaga, bilang pakita sa tapas, ewan ko ba, out of nowhere, bigla siya tumulpot. Kasi during simula umpisa hanggang dulo, hindi ko nakita sa tapas. Siguro nanonood na sa labas, pero hindi ako nagpapapekto eh. Sabi ko, sige, kung ano yung inaral ko, kung ano yung alam ko, sabihin ko lang. Di punta siya. Sabi ni Ma'am Girlie talaga, from 1 to 10, I'm giving you 8 points. Sabi ko talaga, parang baba ng 8 points. For myself lang Tapos doon hindi pinaliwanag niya. Those are eds. Tanito, 8 ba sir tapas 9? Yung binigay. Yung observation ni Ma'am Girlie, yung sa elementary section. O basta 8 ata or 9. Tapos pinagawa niya kung bakit. Sabi ko talaga, oh my gosh, 8 ako yung pinaka-highest sa lahat ng observe niya. For what reason daw? I have what we call visual aids. Then, merong participation ng mga bata. Then, meron daw akong, teaching skills. Oh, teaching skills. Kung tutuusin, wala naman ako nun. Ine-eme ko lang yung mga bata nun. Kaya nakakatuwa kasi kung hindi dahil kay Sir Tapas, ito yung pinaka-kwento sa lahat pinaka-point talaga, center point or climax ng kwento natin. Kung hindi dahil kay Sir Tapas, hindi ako magkakaroon ng different awards. So, ano ba yung mga awards na nakuha ko? In campus, yung kuturo ko sa LCC, best in ST yata ako noon, nakuha ko siya. Tapos, best in demonstration. May si demonstration, ako yung pinakamagaling sa lahat ng mga na-discuss. Ano talaga sa lahat ng mami major. Sorry for my co-classmate during that time. Pero syempre, sabi ko lang yung kung ano yung experience ko noon. So, ito ang nangyari. Sabi ni Sir Tapas, kapag napunta ka ng Paradise, ano sabi ni Sir Tapas? Matutuwa ako kasi napunta ka ng Paradise. Kasi nagkakaroon ng conflicts. Kapag napunta ka ng Paradise, magaling ka. Pag napunta ka na ibang school, mahina ka. Ang bakla ng teacher, napunta ng Santo Cristo. Ewan ko kung bakit. Ako yung best, di ba? Sa best na lahat talaga, sa best talaga. May medal ako, kay laki-laki ng medal ko. Pinunta ako ng Santo Cristo. Siyempre, Sir Tapas, alam ko yung nandun yung excitement niya na malaman kung saan ako napuntang public school. Pero nalaman niya ang Santo Cristo, nag-iba yung tono, bumaba. Sabi niya, ay, Santo Cristo, sige okay lang sir, congrats pa rin kasi napunta ka ng Santo Cristo. Pero alam ko na yung pinapatukoy niya na dapat daw yung sa skills ko as a teacher is dapat ako ng Paradise. Basta merong tatawag na kompetisyon na naganap. Ayoko nang banggitin kung kanino ko kinumpit. Wait lang, CR muna ako.
April. Sabay ka? Sabay ka? Oo, te. Hindi ka kasya. Hindi ka kasya doon. Hindi ka kasya doon. Sino? Tangina, mag-1 hour na ako. Tangina, por chika ako, te. Number ano pa lang ako, 40. Agay naman yan. 50. Bilisan mo na.